Amerika, binalaan ang China. Huwag maghahasik ng gyera kung hindi, mananagot sila sa US. Isang seryosong babala ang ibinato ng US Defense Secretary at Pentagon Chief na si Pete Hegseth sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Totoo ang banta mula sa China at ang kanilang paghahanda sa pagsakop sa Taiwan ay hindi na isang lihim. Anong klaseng paghahanda na ang ginagawa ng China? Mapipigilan pa kaya ito ng US? Yan ang ating aalamin. Sa isang makapangyarihang talumpati, binigyang diin ni Hegseth na ang China ay araw-araw nang nag-e-ensayo para sa isang posibleng digmaan at hindi ito dapat ipagwalang bahala ng mga bansang nasa paligid, lalo na ng mga kaalyado ng Amerika sa Asia. Babala ng Pentagon, kung susubuking sakupin ng China ang Taiwan gamit ang dahas, tiyak na magdudulot ito ng matinding kapahamakan hindi lang sa Indo-Pacific kundi sa buong mundo. Walang paligoy-ligoy, totoo ang banta at maaaring mangyari ito anumang oras. Ayon sa Pentagon Chief, malinaw na naghahanda ang pamumunuan ng Beijing para gumamit ng puwersang militar upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Inutusan na umano ni President Xi Jinping ang kanilang hukbong sandatahan na maging handa sa pagsalakay sa Taiwan bago sumapit ang 2027. Hindi na ito lihim. Araw-araw umanong nagsasanay at nag-e-ensayo ang People's Liberation Army para sa totohanang giyera. Ayon pa kay Admiral Paparo, malinaw ang direksyong tinatahak ng China. Agresibong paghahanda para sa isang posibleng pananakop. At kung itutuloy nila ito, ang resulta isang dilubyong magpapayanig sa buong Indo-Pacific. Ano ang nangyari sa Shangri-La Dialogue? Ang Shangri-La Dialogue ay taunang pulong ng mga defense officials mula sa iba't ibang bansa sa Asia-Pacific. Ngunit sa taong ito, mas naging matindi ang tensyon. Si US Defense Secretary Pete Hegseth, kinatawan ng Administrasyong Trump, ang isa sa mga pangunahing nagsalita. At hindi niya ito sinimulan sa diplomatikong tono kundi sa diretsahang babala. Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific. Ayon kay Hegseth, mismong si Chinese President Xi Jinping ang nag-utos sa People's Liberation Army, PLA, na maging handa sa pagsakop ng Taiwan bago mag-2027. At hindi lang ito banta sa salita, aktwal na militar, pagsasanay at simulation ang isinasagawa ng China. Ang PLA ay sinanay para sa tunay na giyera. Rehearsing for the real deal, sabi nga ni Hegseth. Ang ibig sabihin ng mensahe ni Hegseth, ang ganitong klasing pahayag mula sa isang matataas na opisyal ng Estados Unidos ay hindi basta-basta. Ito ay may ilang malalalim na implikasyon. Una, pagbabago sa diskarte ng Amerika. Ang dating administration ay sinasabi na ang digmaan laban sa China ay neither imminent nor inevitable. Ngunit ngayon, sinabi ni Hegseth na ang banta ay maaaring mangyari anumang oras. Isa itong malakas na pahiwatig na ang patakarang panlabas ng bagong administrasyon ni Trump ay mas agresibo at direktang kinikilala ang panganib. Ikalawa, pagtulak sa mas mataas na defense spending ng mga kaalyado. Ginamit ni Hegseth ang halimbawa ng NATO sa Europa, kung saan kahit ang Germany ay nag-pledge ng 5% ng GDP nito para sa defense. Tinanong niya, bakit hindi rin magawa ito ng mga bansang Asyano gayong mas matindi pa raw ang banta sa rehiyon nila mula sa China at North Korea? Ikatlo, pagpapakita ng military presence ng Amerika. Nangako rin siya na palalakasin pa ng US ang presensya nito sa Indo-Pacific. Hindi raw sila papaalisin ng China mula sa rehiyong ito dahil ito ay core to American interests. Bakit hindi dumalo ang Defense Minister ng China? Isang hindi maikakailang highlight ng pulong ay ang kawalan ng Chinese Defense Minister Dong Jun. Hindi ito pinaliwanag ng Beijing, ngunit sinamantala ito ni Hegseth upang ipunto na we are here and there is another country that is not. Bagamat simple, ang pahayag na ito ay may bigat. Ang Amerika ay handang makipagdialogo, makinig at makipag-ugnayan. Ang China, ayon sa pahiwatig, ay tila umiiwas. Isa itong tactical na mensahe na pinapakita ang pagkakaiba ng transparency at intention ng dalawang superpower, ang epekto sa mga bansa sa Asia. Ngunit ang mas mahalagang tanong, paano ito tinanggap ng mga bansang nasa Asia? Karamihan sa mga bansang Asyano ay may maingat na posisyon,
Gusto nila ng kapayapaan at kaunlaran. Ayaw nila ng sagupaan sa pagitan ng dalawang higante, ang US at China. Ngunit ayon sa ilang eksperto, ang mga salita ni Hegseth ay maaaring makapag-trigger ng arms race. Kung lahat ng bansa ay pinupuwersang pataasin ang defense budget, lalong tataas ang tensyon. Sa nakalipas na taon, sunod-sunod ang agresyong ginagawa ng China, lalo na sa mga bansang pinagkakainteresan nito, lalo na sa Taiwan at Pilipinas. Ang mga halimbawa ng paggalaw ng China ay ang una, paglalagay ng mga missile sa South China Sea. Sa mga artificial na isla, naglagay na ang China ng mga advanced surface-to-air missile systems. Malapit ito sa maritime borders ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia. Pangalawa ay ang pananakot sa Taiwan. Halos araw-araw na may Chinese military aircraft na lumilipad sa Air Defense Identification Zone, ADZ, ng Taiwan, isang uri ng intimidation tactic. Halimbawa, noong Abril 2024, na-detect ng Taiwan ang 42 Chinese warplanes and 8 naval vessels sa loob lamang ng 24 oras. Ilan sa mga eroplano ay tumawid pa sa gitna ng Taiwan Strait. Pangatlo, pagbuo ng malawakang naval forces. Ang China ngayon ang may pinakamalaking navy sa buong mundo sa bilang ng barko. Ngunit ayon sa mga US analysts, ang tunay na tanong ay hindi dami kundi kalidad, kaya't patuloy pa ring nakakalamang ang US Navy sa teknolohiya at experience. Bakit mahalaga ito sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay nasa gitna ng tensyon. Malapit tayo sa Taiwan. Kasama tayo sa mga strategic routes na maaring gamitin ng militar kung sakaling sumiklab ang gulo. Kung hindi tayo handa, tayo ang unang maaapektuhan. Gayun din, may sariling sigalot ang Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Araw-araw na tension sa Ayungin Shoal, ang harassment ng Chinese vessels, ang paglabag sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ, ay mga senyales na ang babala ni Hegseth ay hindi katang-isip. Ang pahayag ni Pete Hegseth ay hindi lamang babala, kundi isang panawagan. Pinapaalala nito sa mundo na ang kapayapaan ay hindi libre, ito ay pinaghahandaan. Ngunit ang tunay na tanong, paghahanda ba ito para sa digmaan o taktika para pigilan ito? Ang mga bansang tulad ng Pilipinas ay kailangang mag-isip ng malalim. Sa isang mundo kung saan ang mga superpower ay naglalabanan para sa impluensya, ang mga bansang maliit ngunit nasa gitna ng tension ay dapat maging matalino, maagap at malikhain. Ang muling pagharap ng US sa Indo-Pacific ay isang mensaheng hindi lang para sa China, kundi para sa buong mundo. Ang banta sa Taiwan ay isang posibleng spark ng mas malaking digmaan. Ngunit gaya ng sabi ni Hegseth, in order to deter war, countries must prepare for it. Ang tanong ngayon, handa na ba ang mga bansa sa Asia? Sa kabila ng mga tension, may pag-asa pa ba sa diplomasya? Sa huli, ito'y isang laban ng stratehiya, pagkakaisa at matibay na paninindigan. Kung ang China ay tunay na nag-iensayo para sa pagsakop, dapat ring maghanda ang mundo hindi para sa giyera, kundi upang siguraduhin na hindi ito kailanman mangyayari. Mapipigilan pa kaya ang China sa plano nitong pananakop? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.